ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Handa na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Nag-iinit na usapan, matikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talak serye sa telebisyon. Face-to-face network pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Maraming salamat sa mga sausawero at sausawera dahil umulan umaraw. Abay, nandiyan kayo. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? So, Brian, ready na rin ba? Excited na ang mga misis dito, Hans, kayo? Ay, kailangan na natin magsimula, Chang! Tara na! Sausawa na! Saan ba tayo? Ay! Face to face na! Gusto mo bang makisawsaw-taran ang kaibigan na ngayon ay solusyonan? Face to face! Sinong sisita mo? Face to face! Sinong limite? Face to face! Ang mga problema? Face to face! Pagkutalikuran, harapin mo, face to face! Kamusta kayo mga kapatid? Nandito pa rin po tayo sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Face-to-face time na, kaya pahingi muna ako ng isang bonggang-bonggang wow! Grabe, palapit na talaga ang Christmas, kaya mabilis nang dumilim. Kaya huwag na natin ito patagalin pa, simulan na natin agad. Ito sa ating Facebook comment galing kay Sunny Akoi. Tama ba? Ako-ki. Yon. Hello, Tita Ami. You know what? Ngayon lang ako na-addict sa Pinoy program. As in, everyday, watch ko talaga ang show nyo through the internet. Nakakatuwa, nakakainis, and more often, nakakatouch. Ibang-iba ang kwento ng buhay Pinoy. Super daming aral kasi akong natututunan dito. More power to the program. At regards kina Ate Hans. Ate Hans Mortel, idol ko kasi siya. Super cute. And syempre, sa favorite kong si Ami Perez. Uy, salamat. Love you. Since cutie-cutie ka pa sa palibasa lalaki. Nakakatuwa naman yung spelling niya ng cutie-cutie talaga. Keep up the good work, guys, from somewhere here in Japan. Thank you, Sunny. Domo arigato gozaimasu. At sana sa lahat ng mga nakikisaw-saw sa amin dyan online, araw-araw, gabi-gabi, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, ako pa rin ang inyong nag-iisang pambansang kapitana na laging magsasabi at magpapaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Ready na makipag face-to-face ang ultimate sausawero ng buong bansa. Walang iba kundi si Hans Mortel. Happy day! Naku, kahit makulimlim ang panahon, medyo malamig, abay ang init pa rin ang pagtanggap ng mga taga-Batasan Hills! Woo! Thank you talaga sa inyo. Talagang na-touch kami. At eto, may mga ipapakilala ako na sana ang aking dalangin ay ma-touch ang inyong mga puso't isipan ng kanilang mga sasabihin. Narito po ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating family counselor, Dr. Camille Garcia. At syempre pa ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. Mga kapatid, ang sobra natin talagang iniidolong Trio Tagapayo. Naku, Chang. Nako, mukhang
may mga nagpupuyo sa galit ngayong araw na to, ha? At balita ko nagkapalit-palit na naman. Nakakaloka ang mga bisita. Oh, yes! Hans, caught in the act nga raw habang nakikipag sa ibang lalaki at ang dagdag pa dyan, nakarating ito sa kinakasama niya. Oh no, oh why? Huwag ka nang mag-deny. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Magkumpare, huli sa akto. Kung mismo na nakakita na nasa kama sila, nagahalikan, siyempre automatic papunta na yun doon. Dala lang ng kalasingan yun. Pag nagkita-kita tayo, ewan ko kung anong mangyayari. Mapapatay kita. Nagkainuman, nagkahulihan, nagkaiwanan, at ngayon magkakaharapan dito lang sa Face to Face. Nako, nahuli raw sila sa akto habang naghahalikan ng kumpare niya sa banyo. Aba, ano ang nangyari? Magpaliwanag ka nga. Christy Flores, pasok! Ate Christy, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po siyang amin. Kayo ay may kinakasama? Opo. May anak po ba kayo? 3 po. 3. Gano'n na kayo katagal? Mag-8 years na po. 8 years. O, okay naman ang samahan ninyo. Wala namang problema. Noong una po okay, tapos biglang nahinto siya sa work niya, sa trabaho niya. Bali, nahirapan na rin po kasi ako yung magdiskarte, lagi na lang ako. Tapos pag sinabing, pag talagang wala siyang trabaho, wala siyang pakialam sa amin. Doon nagsimula yung malalim na mga away nyo, ganun ba? Opo, bali, lagi na po akong parang nababalisa. Tapos pag yung gusto ko, laging mag-inom dahil gusto ko, lagi na lang ibuhusa. Ibuhus yung... pero ate, ang pag-inom, gastos na naman yun. Hindi nabawasan ang budget mo. Oh. Naunawaan namin na siyempre sumama ang loob mo dahil parang pakiramdam mo, ikaw ang padre de pamilya. Pero, hindi nakatulong yung pag-inom mo. Kasi Bali- doon yata nagsimula ang problemang may nahuli sa iyo sa banyo. Anong nangyari doon? Bali po sa dala lang po ng kalasingan yun. Oh. Yan na naman siya! Lasing lang sila! Pero ang tanong ko, Ate Christy, derechahan, may nahuling kasama ka nga sa banyo. Meron po. Boom, 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 boom. Sino? Si Ryan po yung kumpare ko. Si Ryan. Sino ang nakakita sa inyo sa banyo? Si Emeline, best friend ko. Kasama niyo siyang umiinom nung gabing yon? Opo. Okay, ano ang nangyari? Bakit? Nagka-developan ba kayo o nangyari lang dahil lasing kayo nung... Sino yung kahalikan mo? Si Ryan po. Si Ryan. Kumpare ko. May asawa tong Ryan. Wala po. Binata. Opo. Okay, kumpare mo. Paano mo naging kumpare to? Sa panganay kong anak. So, Ninong. So, ibig sabihin, malapit ito sa kinakasama mo Opo. As in, magkaibigan sila. ng matagal ng Matagal. panahon. Okay. Paanong humantong sa ganung punto na napunta kayo sa banyo at nakita kayo nitong si Emeline naghahalikan nung Ryan? Ano po, kasi po, umihi ako. Ah. Tapos sumunod si Ryan. Tapos sabi ko, pre, ba't Wala bang lock yung pinto? Wala eh, kasi ano lang Ah, siya eh, okay. bali, di ganun lang siya, di tulak. Okay. Tapos sabi ko, pre, ba't ka nandito? Tapos yun sabi niya, lasing na ako eh, sabi niya. Tapos yun, hindi masimas ko din yung dito niya, yung likod niya. Tapos Bakit yun nga, kailangan mo siyang kasi himasin? nga lasing na siya, susuka. Ah, okay. Susuka. Tapos? Napaano po siya sa akin, dasandal siya sa akin. Ah, okay. Parang... Tapos, akala siguro ni Evelyn na naghahalikan na kami noon. Pero hindi pa. Hindi pa po. Pero napunta sa halikan. Opo. Ayun! So, confirm talaga nga ang napunta doon. Mga gaano katagal? Ano lang po yun, saglit lang. Parang kismak lang po na... Ay, smack lang. Parang, ganun lang. Teka, malaman ko lang nung gabing yon, Christy, sino-sino ba ang kasama ninyong umiinom? Bali po ano kami, 6 po kami. Sino yon? Si Melarex po yung nagpainom noon. Tapos, Anong okasyon pala? birthday. Okay, sino pa nandun? Si Evelyn, ako, tapos si Ryan. Tapos meron pang 2.
Si Jaime, nandun? Wala. Ah, hindi siya kasama? Bali, nandun siya. Nung una, nandun siya. Aha. Tapos umuwi na siya kasi nga may anak po kami. Okay, nung umuwi siya, bakit hindi ka pa sumabay? Kasi sabi ko, be, uwi ka na. Sabi ko ng ganun, mauna ka na. Sabi niya sa akin, sige, uwi na ako. Kasi may inalang naman po yun uminom eh. No. Di, umuwi na po siya. Sabi ko, dito muna ako. Total, kasama ko naman yung best friend ko, si Evelyn nga. Aha. Sabi ko, Yung Evelyn, matagal na kayong magkaibigan. Opo. Gaano katagal? 6 years na po. 6 years. Opo. Bakit mo nasabing mag-best friend kayo? Kasi lahat ng lakad namin magkasama kami. Talagang wala kaming iwanan. Pero gaano katotoo na siya ang nagsabi kay Jaime sa kung anong nakita niya sa banyo? Totoo po yun. Bakit sa palagay mo nagawa niya yun? Ewan ko sa kanya, baka may dahilan. Ano daw ang dahilan? Hindi ko alam sa kanya. Abay, mabuti pa alamin natin. Siya ang nakahuli sa akto kina Christy at Ryan. Ano nga ba ang naaktuhan niya? Narito po, si Emeline Mercado. Pasok! Sandali lang! Ang aktual na nakita mo ni Emeline nung gabing yun sa loob ng banyo. Aalamin natin. Ales, magbabalik ang face-to-face. Kami po ay nagbabalik dito sa Batasan Hills, Quezon City. Kasama na nga natin si Emily. Emeline, gusto naming malaman ano ang nakita mo eksakto sa loob ng banyo. Naghahalikan po silang dalawa. Sabi niya, smack lang, sandali lang. Iba pa ang Baka face doon lang ka na, kasi no? smack Kasi lasing fragment ka na. lang yun. Doon Okay. ka! Anong nakita mo? Pagpasok ko po sa CR kasi po, kurtina lang po yung hahabong nun eh. Okay. Pag ganyan po po, as in talagang lalapangan silang dalawa. Ano ka mo? Baka lasing ka na! Okay. Ang sabi ni Christy, 6 na taon na kayong magkaibigan. Oo nga po, Tiyang eh. So bakit mo nagawang isumbong sa kanyang kinakasamang si Jaime itong nangyaring ito? Siyempre, concern ako sa asawa niya eh. Tatlo anak niya, lumalandi siya. Concern? Oh, talaga? Oo. Concern? Oo, O, baka gusto talagang mo manira ng pamilya. Ang kapal mo. Sandali lang, Emeline. Hindi kaya sa nangyari lalo silang gumulo? Hindi naman po eh. Hindi, Kasi kailangan totoo niya naman po kasi magsabihin sa nakita asawa ko. ko eh. Kailangan niya pa. Pangalawa na nga po yun eh. Iba Bakit? pa po Ano yung yung una? kong nakita. Ano yung una mong Iba pa nakita? po. Naghahalikan sila. Tapos nung pangalawang naginuman kami, talagang naggubad na silang dalawa. Diretsa ang tanong, Christy, may gusto ka ba kay Ryan? Wala. May gusto yan! Wala po, Chang. Bakit umabot sa pangalawa? Kasi, Kasi gusto mo. Bitin ka kasi. Okay. Naunawaan namin yung nararamdaman mo. Baka kasi lagi kayong nag-aaway ni Jaime at pakiramdam mo, binabaliwala ka niya. Pinapahalagahan ba ni Ryan ang nararamdaman mo? opo, Chang. Paano niya ginagawa yon? Pag nag-aaway kami mag-asawa, si Ryan lagi kong kausap. Siya yung hinihingahan ko ng problema ko. Pero hindi ba parang pakiramdam mo, baka naman inaabuso nitong Ryan ang kahinaan mo? Hindi naman po, Chang. Kasi, may sinabi niya sa akin na parang nadidevelop na rin siya sa akin. Ay, yun ako pala eh. Kaya nagkaroon... Huwag namang malinis! Akala mo sino kang malinis! Okay. So yun ang dahilan... Okay, sandali lang, Christy. So yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pangalawang insidente. Opo. So paano ngayon kung magkatuluyan kayo ni Ryan, paano ang mga bata? Kukunin ko sa asawa ko yung 3 kong anak. Nasaan ba ang mga bata ngayon? Kay Jaime po. Na kay Jaime. So naghiwalay na kayo nang dahil sa insidenteng Opo, ito. nung nahuli niya kami na halos kilaladkad niya ako. Nahuli kayo saan? Doon nga sa sinasabi niya doon sa kama daw na naguhubad daw kami. Oo, totoo yun eh, di ba? Totoo yun. So ngayon, saan ka nakatira, Christy? Doon po kay Ryan. Akala ko ba wala kayong relasyon? Bali po, nung kinaladkad po na ako ng asawa ko, bali po, doon na ako muna tumira sa kanila.
So, ibig sabihin, nagsasama na kayo ng ilang araw? Magto 2 months na po. Ay, ganun na katagal! Opo. Pero sabi mo, hindi mo siya gusto at wala kayong relasyon. Anyari? Bali po Nakitira ka lang. nakitira lang po ako sa kanya. Sabi mo kanina, nadidevelop na si Ryan. Sino bang na-develop? Ikaw o siya? Parehas po. So, diretsa ang tanong, Christy, may relasyon na kayo ni Ryan? Wala po, Chang. Saan ka natutulog sa bahay nila? Sa sala? Doon po sa may nila, sa may kwarto. Sa kama ni Ryan? Bali po sa sahig si Ryan. Kawawang Ryan. Pero sa kwarto ni Ryan? Opo, kasi wala naman nakatira sa bahay nila kung di siya lang. Hindi, ito lang ang gusto natin malaman kay Dr. Camille. Kasi marami sa ating mga kababaihan ang napupunta sa ganitong klaseng sitwasyon na kapag parang hindi na-acknowledge o na-appreciate marahil ng kanilang kinakasama, yung kanilang nararamdaman, parang ito yung nagiging mitsa para nga medyo mapalingon sila sa iba hindi ba? Tsaka may mga pagkakataon na kumisan ang isang kababaihan ay nagkakaroon ng tinatawag nating, hindi lang sa trabaho, yung tinatawag nating burnout syndrome. Ito yung pagkakataon na parang ayaw mo na, sumusuko ka na sa mga pangyayari. Kaya ang gagawin mo, nagiging yung hindi mo iniintindi kung ano mangyayaring susunod, pero pagbibigyan mo kung ano yung emosyon mo. So, halimbawa, kung ang emosyon mo ngayon gusto mo na magwala, kung gusto mo na sana merong taong makakausap na kahit sino pa siya, gagawin mo yun. At yun ang mahirap kasi may mga pagkakataon na ang ibang mga kalalakihan, they take advantage of that situation. Dahil pag nakita nila, oops, uubra to. So, lalo na kung sabihin mo, gusto kong magwala, gusto kong maglasing. So, makikita nila ngayon, hindi magiging careful ang isang tao dito bagkus mas lalo silang magkakaroon ng aggressive behavior na kahit halikan sila kahit sa ang bahagi ng kanilang katawan, eto sila parang naibibigay nila yung sarili nila. Ang sinasabi ni Emily, siya ay concerned sa kanyang kaibigan at lalo na dun sa mga anak ni Christy at dun sa kinakasama nga ni Christy, kaya niya nasabi. Kailan po ba natin o paano natin masasabi na ito ay concern at hindi pangingialam at hindi pagchichismis o pagsusumbong? Okay, from the word concern, Chang, pag sinabi niyong concern, ang emotion dapat dito is nag-aalala ka. Okay. So kung mag-aalala ka, ang kakausapin mo yung taong diretso. So which is si Christy dapat. Hindi dapat yung sasabihin mo na yung ibang tao. Kasi kung ibang taong kakausapin mo, iba ang ibig sabihin, hindi na concern yon. So parang sumbong nga ang nangyari. Sumbong ang mangyayari. Okay. So parang Emily, ang lumalabas, dapat kinausap mo muna ang best friend mo. Bakit hindi yun ang ginawa mo? Hindi ko na nga po siya makausap kasi hindi na po siya lumalabas sa bahay ng Ryan na yun. Nung una mong sinabi kay Jaime, anong reaction niya? Lang po. Binaliwala, hindi naniwala. Sabi niya po, gawa-gawa kwento lang daw po ako. Okay. Sabi ko, papatunayan ko sa'yo yan. Sabi ko na ganun sa kanya. Kaya pala, binabantayan mo kami kung anong kilos ko. Siyempre! Emily, baka naman may gusto ka kay Jaime. Gusto mo lang silang magulo. boyfriend po. May gusto yan. Ha? May boyfriend po Malamang. ako. Wala po. Gano'n na kayo katagal ng boyfriend mo? Mga 2 years na po kami na. Mga sausawera at sausawera. Wala naman daw palang gusto si Emily Hans. Oo nga, Chang. At ang sinasabi nga niya, ang concern nga niya ay yung mga bata nga daw, tsaka yung pamilya. So, kung kayo ay naniniwala sa sinasabi ni Emeline na talagang concern siya sa nangyayari sa kanyang kaibigan, puti ang itataas nyo. Kung naiintindihan nyo naman kung bakit nagawa ni Christy ang kanyang mga ginawa, abay pula ang makikita ko. Dahil boto hands na tayo! Go! Siyang ako ay na-surpresa, ha? Ang buong akala ko, ang makikita ko lang ay puro puti. Pero may mga nakikita akong pula na parang sinasabi nilang siguro baka may hindi rin kasi talagang magandang karanasan itong si Christy kay Jaime. Kaya nagawa ni Christy yun. Yan ang ating boto, Hans. Thank you sa mga kapatid natin dito sa Batasan Hills, Quezon City. Hanggang ngayon nga po ay hindi pa rin niya matanggap ang mga nangyari sa kanila ni Christy. Mabait daw siyang partner.
kaya hindi niya alam kung bakit siya kinaliwa at sa kumpare pa niya sumama ang ina ng kanyang mga anak. Narito po si Jaime Reyes. Pasok! Sandali lang, Kuya Jaime! Diretsahang tanong, gaano katotoong binugbog mo si Christy? Binugbog ko lang ho siya nung nakita ko sila ng kumpare ko. Ayun lang po, di ko po sinasaktan yung asawa ko na yan. Sa palagay mo, meron kang naging pagkukulang? Bakit nangaliwa si Christy? Wala po akong pagkukulang sa kanya. Simula unang nawalan ako ng trabaho, ang turing niya sa akin, parang ganun na lang. Tapos sasabihin niya, ako pa ang may kasalanan, ako pa ang mali. Nung araw na binugbog mo siya, anong nakita mo? Bakit kailangan mong gawin yon? Nakita ko po sila ng kumpare ko na naghahalikan. Ang mga saloobin ni Kuya Jaime sasabog na. At ito na, makikilala na rin natin ang sinasabing kumpare. Abangan ninyo, magbabalik ang Face to Face. Nag-something na ba kayo ni Ryan? Dito sa TV5. Nagkainuman, nagkasumbungan dahil huling araw sa akto sina Christy at Ryan habang sila ay nasa banyo at naghahalikan at nauwi na nga sa hiwalayan ni na Christy at Jaime. Bakit ang mga bata ay nasa iyo, Jaime? Hindi ko po ibibigay sa kanya yun. Sabi kasi ni Christy kanina, siya ang dumidiskarte mula nung nawalan ka ng trabaho. Bakit nahirapan ka ng makahanap ng trabaho ulit? Bali, hindi naman po lahat siya dumidiskarte. Naaasahan ka naman niya sa bahay, tumutulong ka naman. Ako po nagsasahing at nagugas nag-aalaga sa anak ko pag wala siya. Ilang taon na ang mga bata? Bali, yung panganay ko, 6 years old. Aha. Bali, yung pangalawa, 5. Tapos ito po yung bunso. Paano mo bubuhayin, Christy, pag binigay sa'yo? Tatrabaho po ako. Nagtatrabaho ka ba ngayon? Wala po. Pero diretsa ang tanong, kayo ni Ryan, nag-something na? Wala po, Chang. Sa loob ng 2 buwan, utsuserang frog. Tatanungin kita ulit, Christy. Nag-something na ba kayo ni Ryan? Wala po. Oo o hindi? Ha? Opo. Ay, may utang na loob. Wala akong Huwag bahala, mong kahit saktan. babae ka! May 3 kang anak. Kapag nabuntis ka pa ngayon, paano na? Hindi ko po alam, Chang. Kuya Jaime, 2 buwan. Hindi na nakikita ng mga bata ang kanilang mama. Hindi po ba hinahanap? Bali, nga, ganun nga po eh. Pag anak ko po nagigising, mama. Anong sinasabi niyo sa mga bata? Sabi ko, wala na silang mama. Hindi na babalik ang mama mo. Kaya ako na lang ang mag-aano sa inyo. Ano po mga anak ninyo? Babae? 2 babae, tapos yung lalaki ko, bunso. Bali ho, siyempre, naaawa ako sa mga bata. Yung ginawa niyang kasalanan, hindi ako naapektuhan, yung 3 naming anak. Alam po namin, naunawaan namin damdamin nyo, naunawaan namin ang damdamin ni Christy. Pero yun nga, Christy, gaya ng sinabi ko kanina, ang bawat aksyon natin, may karampatang resulta kasi yan eh. So talagang dito sa programang to, ilang beses na namin napatunayan, nasa huli ang pagsisisi. Attorney, sa kaso po ba nila, kung magsasampa ng reklamo si Ate Christy at gusto niyang makuha ang kustodiya ng kanyang mga anak, magagawa po ba niya yun? Maaaring gawin po yun ni Christy tsang amin, ngunit mahabang proseso yan. Bagaman pabor ang batas sa kanya sapagkat sabi nga, kapag ang
isang bata ipinanganak, walang basbas ng kasalang mga magulang, yung custody niyan or yung parental authority solely ay i-exercise ng ina. Kaakibat kasi nung pagkakaroon ng ina ng parental authority ay dapat pati yung custody nasa kanyang mga anak, lalo na kung mga ito ay minor de edad. Ngunit babalik ako doon sa argumentong mahabang proseso ito. Kinakailangan, sapagkat dito nakikita natin ngayon, vigorous yung objection nitong si Jaime at intindido natin yon sa kanya ngayon, Tiangami. So, upang mapabuti ang mga bata rito, mas mabuti siguro pag-usapan muna nila after all, nagsama sila sa loob ng 8 taon. Maraming salamat, Attorney Acosta. Mabilis lamang, Doktora Camille, para mas maliwanagan lang si Jaime doon sa ginawa niyang pagsabi sa mga bata na wala na kayong ina, hindi na siya babalik. Ito ba ang mga dapat sabihin ng isang ama sa kanyang mga anak? Na naunawaan naman natin na masama lamang ang loob ni Kuya Jaime at ganun ang nasabi niya. Siyang hindi. Kasi ito ay magkakaroon ng, magkakreate ng confusion kaagad para sa mga bata. Ano po mangyayari? May posibilidad na sasabihin nila pag nakita nila yung nanay nila, ba't nandun? Nagsisinungaling ba si tatay? Pangalawa, may pagkakataon po na mahihiya sila dahil ang mangyayari, kayo na ang nagkreate para yung mga bata, sabihin na natin, may mapapahiya, ang tingin nila sa sarili nila ay mababa, at mismo sila, hindi sila makakabuo ng magandang relasyon dahil kasi dinidikdik nyo na ang nanay nyo, ganyan. At dapat silang dalawa ang mag-explain. Sabihin nila kung meron mang pagkakataon na hindi nila kaya explain yung paghihiwalay, at least maintindihan kung bakit nagkaganon. Na mahirap na magsama sila dahil kasi magkakaroon ng problema. So mas madaling matatanggap ng mga bata yan dahil ang mga bata madaling ma-absorb kung paano nasa mabuting usapan, maayos din ang pagpapalaki sa mga bata. Salamat, Doktora. Kaya mo bang isakripisyo yon, Jaime? Alang-alang sa magandang pwedeng maging kinabukasan ng inyong mga anak. Na yung magkita, ang mag-iina. Kasi kailangan din ng mga bata ang kanilang ina. Magulang din ako. Hindi lang ikaw. Hindi ko po kahit kailan po, hindi ko na Christy, kasi huwag kang magagalit, dahil Christy, masama ang ha? ginawa mo. Sana naisip mo ang mga anak mo. Sisisi na nga po. Na ito yung resulta o yung consequence ng ginawa mo. Nagsisisi na nga Kaya po. mahabang panahon ang gugugulin mo at ang titiisin mo bago mo ulit makakasama o makikita ang iyong mga anak. Mga kasawsawan, alam kong inaantay nyo na siya. Narito ang kanyang kumpare, ang sinasabing kasama ngayon ni Christy, hindi lang sa banyo, kundi sa bahay na. Si Ryan Viñas. Pasok! Mga pakiawat! Huwag pasok ka sa babae, orapin mo! Ryan, diretsa ang tanong, bakit mo nagawang lokohin ang kumpare mo? Dala po kasi, lasing lang po ako siyang ami. Lasing ka na. Opo. So bakit kayo nagsasama ni Christy ngayon? Anong meron sa inyo? Hindi, inano ko lang po siya kasi pinilakas po siya na ito. So wala kayong relasyon? Sigurado ka? So wala kayong relasyon? Wala po. Wala kayong relasyon? Hindi ko pare. Sabi, narinig nyo kanina, di ba? Sabi ni Christy, sila na. May relasyon na sila. So bakit ngayon, ang sabi ni Ryan, wala? Meron ba o wala? Ano ang totoo? Pakatutukan nyo, magbabalik ang Face to Face. Yung nangyari po sa banyo na yun, totoo po yun. Pinlano nyo? Nagkalabitan kayo habang umiinom pa lang na magkita tayo doon? Oo, hindi lang. Oo, hindi. So, ibig sabihin... Miss Amy.
Nagsimula ito sa pangyayaring nakita sa banyo si Christy at si Ryan. Isinumbong ni Emeline kay Jaime ang kinakasama ni Ate Christy at ngayon nga pinalayas na si Christy at si Ryan na ang kasama ni Christy hindi lang sa banyo kundi sa bahay at sa isang kwarto. So wala kayong relasyon, Ryan? Wala po. Pero naawa lang po sa kanya. Amin yan, bulgar na eh. Naawa nga lang po sa kanya. Kaya po kinupupuan sa bahay namin. Awa ba yun? Inaanak mo yung panganay ko, paano naging awa yun? Dapat inisip mo, magkumpare tayo. Alam po, inisip asawa mo ko naman yan! Alam po, Asawa ko! Ba't Kung may utak ka, hindi mo lalayuan mo ang asawa ko dahil alam mo na asawa ko, na ang anak ko ay inaanak mo. Ayun ang tandaan mo sa inisip kumpod ba? mo. liwanagin ko lang, ha? Andali lang, liwanagin ko lang. Ryan, gaano katotoo na sinabi ninyo sa research team namin na talagang pinlano nyo nung gabing yon na nagiinuman kayo kung papaano kayo magkikita at magkakasunod sa pagpasok sa banyo? Yung nangyari po sa banyo na yun, totoo po yun. Pinlano nyo? Nagkalabitan kayo habang umiinom pa lang na magkita tayo doon? Hindi na- Oo, hindi lang. Oo, hindi. Oo. So, ibig sabihin, sandali lang. So, kung sinasabi mo na wala kayong relasyon, Ryan, at ang gustong mangyari ni Christy ay kunin ang mga bata kay Jaime, kaya mong tanggapin? Kaya naman po. Kaya mong buhayin? Kaya. Hindi ko bibigay sa inyo yun. Ay, bakit mo bubuhayin yung mga bata? Wala naman kayong relasyon ni Christy. Ano ka? Eh, siyempre po, kukunin niya lang po. Magkakano. Pwede ba ako makitira sa inyo? Maawa ka naman sa akin. May mga anak din ako. Buhayin mo, okay lang? Masyado ka naman mabait, Ryan. Diretsahang tanong, may relasyon ba kayo? Wala? Oo, hindi lang. Opo, meron po. So talagang sa umpisa pa lang, ginusto mo na ito, Christy. Hindi para inisin si Jaime. Love mo si Ryan. Mahal mo ba si Ryan? Christy, mahal mo ba si Ryan? Hindi po. Ha? Hindi po. Si Ryan, mahal mo o hindi? Hindi po. Hindi! Si Jaime, mahal mo? Hindi rin po. Ha? Hindi rin. Bakit mo nasabing hindi mo na mahal si Jaime? Kasi grabe yan siyang kung manakit eh. Hindi kita sinaktan. Nagawa ko lang sa'yo nung nahuli Hindi! kayo. Hindi mo ako Napakabait kong sinaktan! asawa. Tandaan mo yan. Wala ka ba? Napakabait kong asawa. Kuya Jaime, narinig mo ang sabi ni Christy kanina. Hindi niya mahal si Ryan. Pero ang tanong ko, mahal mo pa ba si Christy? Mahal ko po ang asawa ko para sa anak ko lang. Ang tanong ko, mahal mo ba? Hindi yung kung ano ang para sa mga anak mo. Para sa sarili mo, Kuya Jaime. Kasi lahat tayo nagkakamali. Pero sa bawat pagkakamali, maari tayong magbigay ng pangalawang pagkakataon. Dahil wala ni isa sa atin ang perpekto. Ang tanong ko, uulitin ko, mahal mo pa rin ba si Ate Christy? Para sa'yo, sa sarili mo, hindi para sa mga anak mo. Para sa akin, mahal ko pa po asawa ko. Kasi maganda po ang pagsamahan namin. Siya lang ang sumira. Ang ganda ng pakisama ko sa'yo. Ikaw lang ang sumira. Alam mo, ang daming nasira. Yung magbabarkada natin, mga anak mo, pamilya natin. Hindi mo ba inisip yon? At sa oras nga po na ito, tatawagin ko na ang ating trio tagapayo para mas maliwanagan po si Kuya Jaime at si Christy. Hangad namin na sana nga po magkaayos sila at magkabalikan pa at mas maunawaan ni Kuya Ryan na dapat na siyang lumayo at bigyan ng isa pang pagkakataon si Christy at Jaime na magsama muli.
bilang isang kaibigan, meron kang responsibilidad na sabihin sa kanya yung mali niya. Meron kang responsibilidad na sabihin mo rin yung tama. Kung gusto mong mabuo, dapat talagang gano'n. Sa nagnanais makapagpunyagi na magtagumpay, may sinasakripisyo. Oo. Sakripisyo natin yung parang tanay. Sige, mga prinsipyo ang mga lalaki. Pero kaya. Kaming lahat ay natutuwa at kinikilig dahil nga sa counseling pa lang nakita namin mukhang nagkapalitan na ng silya at mukhang together again na attorney si Christy at si Jaime. At tayo naman ay masaya para sa kanila. Tama po yan, Tiangami. At talagang walang makadadaig sa dalisay na pag-ibig. Jaime at saka Christy. Ano mang problemang dumating sa inyong buhay, kung nandun ang wagas na pag-ibig sa isa't isa, dadaigin nyo yan. Ang 8 taon ninyong pagsasama, bagaman wala pang basbas ng kasal, abay kinikilala na rin na ito ay dapat irespeto ng sinuman at lalong higit sa inyong kalagayan. At yon ang na-explica ko rin kay Ryan. Sabi ko sa kanya, Tiangami, huwag mong pahintulutan na tuluyang mawasak ang pagsasama ng dalawang ito. Lumayo ka at kinakailangan ay ihinto mo na kung ano man ang naging relasyon mo, kung meron man, ihinto na yan, tapusin na yan, alang-alang sa dalawang ito at humingi ka ng tawad sapagkat nasaktan mo ang damdamin ng iyong kumpare. At mukhang handa naman si Ryan dyan, Tiangami. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Dr. Camille, isa sa magandang nakita natin sa kwento ng buhay ng ating mga bisita ngayong hapong ito ay yung pagpapahalaga doon sa iniisip natin kung ano dapat ang pwedeng maging resulta ng ating mga ginagawa. Totoo yun, Tiang. Kasi alam niyo kung tayo ay nag-iisip, bagamat sasabihin natin na ang pinapaandar natin kumisan ay ating puso, pero pag pinapaandar natin ang ating mga isip, malalaman nyo na tama ang inyong ginagawa. Kaya nung tinanong nga namin sila kanina, no, Tiang, sabi ko, nung sinabi nga ni attorney, bakit ano ba ang nagbabind sa kanila at sasabihin nyo na gusto nyo pa rin ng isa't isa? Tiang, silang dalawa, first love. Parehas silang mag-first love. Kaya lang alam nyo kung anong nakalimutan nyo. Bilang kayo'y merong relasyon na kinakasama nyo ang isa't isa, nakalimutan nyo maging magkaibigan. Kasi kahit man walang basbas ng kasal, pag kayong kinakasama ay nagtuturing ang magkaibigan, mas lalabas pa yung sinasabi natin in good times, in bad times. Mas mag-iisip kayo na magtutulungan kayo, makikita nyo yung hindi maganda sa isa't isa, makikita nyo yung maganda. At the same time, yun ang tunay na magpapaandar ng sabihin natin mas magiging stronger ang inyong pagiging magkaibigan. Salamat po, Dr. Camille. Father Sunny, madalas nating naririnig yung mga katagang unconditional love. Kailangan nagbibigay ka ng unconditional love. Ano po ba ang ibig sabihin noon at paano ba yun dapat ibigay sa isang tao? Dahil po, pag sinasabi mong unconditional love, ay wala pong mga kondisyon, wala pong mga sinasabi mong dapat ito gawin sa ating pagmamahalan. Dahil po, ang tunay ng pagmamahal ay lumalabas na lang. Ang damdamin, kahit nagkikindatan lang kayo, okay na yun, alam mo na kung anong mangyayari, di ba? Yan ang tunay na unconditional love dahil po hindi mo iniisip ang sarili mo, ang iniisip mo ay ang kapakanan ng minamahal mo. At ikaw naman, Emilyn, ang tunay na kaibigan kahit na ang katotohanan ay magbigay ng sakit sa iyong kaibigan, ay haharapin mo, gagawin mo. Truth hurts. Pero kailangan mo ilahad ang katotohanan at siya mismo ang hinarap mo upang kayong dalawa ang haharap kay Jaime at hihingi ng tawad kung ano man ang pagpapaliwanag nyo. Iyan ang tunay na magkaibigan. Unconditional love diyan. Kaya po natutuwa ko, matutuwa siguro ang mga anak nyo na ngayon, sabi mo nga, Tiangami, together again. Sana naman mauwi sa basbas ng kasal ito upang malayo kayo sa tukso. Salamat po. Maraming salamat sa ating trio tagapayo for being such a blessing muli
sa ating mga bisita. Ibig sabihin ba ng pag-upo mo dyan, Kuya Jaime, ay nagbalikan na kayo? So, ibig sabihin sa bahay nyo? Nasa sa kanya po yun. Gusto mo na bang umuwi, Christy? Opo. Ha? Opo. Baka naman medyo kinulang ka lang sa lambing, Jaime. Jaime, Ma'am. kailan mo ba huling sinabi kay Christy na mahal kita? Lagi ko naman po sinasabi sa kanya yan pag nagbibiroan kami. Oo, dapat pag seryoso din. Pinaparating ko pa po sa anak ko, sabi ko sa anak mo, sabi mo sa mama mo, mahal na mahal ko siya. Oh, naku Christy, bibihira ang nakakakita ng mabait na asawa. Kung may mga pagkakamali man ng bawat isa sa inyo, dapat nakakayanan nyo ng palampasin yon at mas kaya nyong mahalin o unawain yung 8 taon na kayo ay nagsama. Christy, meron ka bang gustong sabihin kay Jaime na gusto mong baguhin niya? Baka ito na yung pagkakataon para masabi mo sa kanya na matanggap niya ng maayos at pwede ninyong baguhin sa isa't isa. Be, sorry sa nagawa ko. Tsaka, sana mapatawad mo ko. Hindi ko na ulitin. Pasensya na. Be. Jaime, kaya mo bang patawarin at kalimutan na ito? Kaya ko ho. Okay. So kasama yon ha, sa pagpapatawad. Alam mo, nakikita naman namin kasi kung gaano talaga kamahal ni Kuya Jaime si Christy. Kailan ba kayo huling nag-date? Ha? Wala na pong time sa date eh. Aba, dapat meron pa rin time, Kuya Jaime, sa date. Ryan, isa lamang ang pakiusap namin. Ikaw na ang lumayo, alang-alang sa mga bata. Yun lang ang pakiusap namin. Alam namin, Christy at Emeline, matagal bago maghilom ang mga sugat na ganito. Pero dalangin namin na tanging panahon lang ang makakagamot nitong sugat na ito. At isa sigurong paraan dyan ay yung kalimutan na at huwag nang balik-balikan pa at huwag nang pag-usapan ang issue na ito. At natutuwa kami dito sa face-to-face dahil kahit paano nakatulong kami na maayos ang inyong problema. Maraming salamat sa ating mga bisita. Awin na po tayo mga kapatid. Maraming aral na naman po tayong natutunan sa ating issue ngayon. Kasama sa pagsasama bilang mag-asawa ang pagtitiis at pagdurusa. Kung walang maibigay ang isa, kailangan ng suporta mula sa kapareha. Dahil ang tunay na kakanyahan ng pag-aasawa ay ang pagsasalo at pagsasama sa hirap at ginhawa. At ang isa rin pong mahalagang sangkap nito ay ang pagiging matapat sa isa't isa. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ikasyam na utos. Huwag mong pagnasahan ang pag-aari ng iba at ang ikasampung utos, huwag mong pagnasahan ang asawa ng iba. Maraming salamat sa pagsama niyo mga kapatid. Siyempre pa, thank you din sa aking sweet na co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad. Sa'yo B1 at B2, thank you. Sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo. At ang ating mga sausawero at sausawera dito sa Batasan Hills, Quezon City. At sa ating mga bisita pong nagtiwala sa ating programa para ibahagi ang kanilang kwento at kinapulutan na naman natin ng aral. Maraming salamat din sa lahat ng mga sausawero at sausawera natin online worldwide. Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa mga nagtatanong, ang Twitter account po ni Hans ay si Hans2, number 2. At ako naman po ay Perez Ami. Maraming salamat din po. Syempre pa sa mga taga-Batasan Hills, Quezon City, sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. At sa lahat po ng mga sumusuporta, tulad ni na Barangay Chairman Rani Lodovica, Kagawad Jojo Abad,
Admin Officer Edwin Misolas, BPSO headed by XO Francisco Badilla. Tutukan po ninyo at abangan kami sa mga darating pang araw kung saang barangay na naman po kami dadayo para pag-usapan at ayusin ang inyong mga problema, one barangay at a time. At eto pa, isa muna ang happy birthday sa aming driver na si Kuya Mitch Orlain. At kay Kuya Nonoy Sigisa ng Art Dep. Happy birthday! At syempre, ako pa rin po ang inyong pamansang kapitan, ang inyong Sang Ami na laging nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, babaeng tinulungan at inalagaan, nanulot pa ng kasintahan. Ano nakita mo? Ayun, nakahubad yung damit ni Chris. Wala kayong konsensya. Nandun ako sa bahay nila, may gusto na po talaga ako kay Chris. Magkatatlong buwan, may gusto rin pala si Chris sa akin. Buka-bu ahas. Si ex-jowa naman, pinagtakpan ng kasalanan para makahuthut pa. Pinakiusapan ka ba ni Chris na huwag sabihin kay Chelo? Yes, para yung sustento nila dito, Hindi maputol. Marahil, hindi mo talaga mahal si Chelo, kundi iba ang habol mo sa kanya. Face to Face, ngayong Huwebes, 4:30 p.m. Bago ang T3, dito lang sa TV.